lamig, medyo nararamdaman natin. So, habang hindi pa siya lumalala, agad-agad pinunta ko na doon. Pero kailangan lang siyang actually kailangan lang talagang mahilot at saka exercise. Yun ang problema natin. Tamad tayong mag-exercise. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. Good morning, guys. Today is Wednesday. It's December 3. Good morning. Happy and blessed Wednesday sa ating lahat. So today is December 3. So ngayon ay ika-49th birthday ni Daddy Abdullah. Happy birthday sa aking pinakamabait at very supportive husband, Daddy Abdullah. Actually, si Daddy Abdullah hindi yan. Na-mention ko na sa mga previous vlogs ko. Daddy Abdullah hindi nagsiselebrate ng birthday yan. Sa mga kasi, mga talagang devoted Muslim, hindi talaga nagsiselebrate ng birthday. Pero, hindi nagsiselebrate ng birthday, pero binabati ko pa din siya. Pero wala kaming, walang party, ganun. Saka working days kasi ngayon. Siguro pag weekend malamang pupunta yung mga ka-business partner niya at i-go out siya. Kasi last time ganun ang nangyari. Kahit di na-celebrate ng birthday, i-go out naman siya. So bilang pasasalamat, pumupunta din kami. So ngayon hindi ako gagamit ng hose kasi nag-umpisa na dito sa Seoul banda, dito sa amin. Negative 4, 6, 8, pataas ang negative. So start na ng freezing time. Pero labanan natin ang lamig. Actually, hindi pa to masyadong malamig. At saka this year, hindi pa nag-umpisa ang snow dito banda sa amin. Shout out sa mga friend natin nandyan sa Canada. Grabe ang lamig dyan. Wala lang sa kalahati itong sa Korea. So, nagmamadali pala ako dahil 2 PM may appointment ako sa doktor sa University Hospital. Magpapa-check up ako ng aking frozen shoulder. Yan. Itong right shoulder ko naman okay na. Dito sa left medyo may nararamdaman na naman ako. Kaya habang hindi pa siya lumalala, papacheck up ko na kaagad para ma-x-ray, makita kung ano na ba ang nangyari. Ay naku, tama na to. Ang taas ng washing machine na ito, ang laki. Halos hindi ko maabot. So mainit na tubig na yung ginagamit natin. Ayan, nag-i-slide na yung Yung pinupunasan ko, nag-aano na kaagad. Nag-i-yellow. Mainit na tubig ang gamit natin kaya ang bilis niyang lumamig. Pero pag sobrang lamig na yun, talagang freezing na talaga. Hindi kami magtatrabaho ni Daddy Abdullah kasi delikado. Ngayon, carry pa.
Di ba masyadong malamig yung ano? Negative 6, negative 8. Kumbaga normal yan sa mga ano talaga yung kagaya ng mga sa Canada. Normal lang yung negative 8 na yan. Pero dito sa amin, medyo malamig na din. Nung pumunta ako sa New Zealand, iba din ang lamig doon. Actually, ang New Zealand hindi siya masyadong malamig talaga. Hindi siya nagne-negative. Kaya lang mahangin at bipolar nga daw yung ano doon, weather. Kasi ano, pwede siyang maging 4 season in one day. Pero actually hindi talaga malamig ang New Zealand. Isa sa nagustuhan ko, hindi siya gaano malamig. Yung ano lang doon, yung bahay malamig. Dahil ang heater system nila hindi pa pareho dito sa ano sa Korea. Bilisan ko lang yung ano. So ngayon, mag-share tayo ng ano. Mag-share tayo ng about sa ating business. So ang umpisa talaga ng business na ito ay ano talaga? Si Daddy Abdullah, siya talaga nag-umpisa kasi siya naman talaga ang nag-ano nito. Kumbaga, business niya to. Pumasok siya dito sa Korea ng business visa. So ito yung business niya talaga nang pumasok siya dito. Pero ang business niya noon, mas malaki yun compare ngayon. Ang bata-bata pa nun ni Daddy Abdullah. Itong business na ito, madali lang siya tignan. Madali siyang gawin, pero sa totoo lang, pag ikaw ay nandito na, mahirap ito kung wala kang mga links, access, at saka kung wala kang skill. So, bago ka pumasok ng business sa ganito, unang-una, meron kang skills. Dapat may skills ka. At meron ka talagang talent sa pagbi-business. Kasi, yung iba na napapansin ko, lalo na dito sa Korea na industrial country ito, kumbaga, kung pwedeng i-business, pasukin. Pero sa totoo lang, hindi ganyan ang business. Hindi mo pwedeng lahat gagawin mo para sa business. Ang business kasi dapat meron kang skills. Pag wala kang skills, hindi ka mag long last. At saka number 2, dapat masinop ka sa pera. Ang mga business, mga nagbi-business, kahit pinaka last centavos, tinitipid nila yan. So, hindi dapat gastos ng gastos. Mga kailangan lang ng business mo ang dapat mong bilhin. Ganon. So, ang budget sa kailangan pagkasyahin talaga. Ganon ang technique pag nag-business ka. So, ngayon, kung hindi tayo pwede dyan sa mga tipid-tipid na portion, so, hindi tayo para sa business. Kasi masasayang lang yung kapital natin pag ganyan ang ugali natin. So, kailangan tipid. Tipid is the real. Ay, lamig. Meron akong ipapakita sa inyo. Ang mukha ng nilalamig. Ang lamig doon sa ano. Sa kasulukuyan, -6.
Pero pag nasa loob ng bahay, hindi maramdaman ng negative 6. Kasi pwede ka pa rin pawisan dahil pag i-on mo yung heater. Bumili pala si Daddy Abdullah ng ano, kahapon pa niya sinabi na bumili. Eh, tinatry namin kay Yoshi, masikip kaya bumalik kami kanina. So medium. Actually, ang mga pusa, wala talaga silang damit na para sa kanila. Kumbaga pwede itong suotin ng ano, aso at saka yung puppy ba, at saka mga pussycat. Kanina, pinatry ko ito kasi mas maganda to kasi zipper siya, hindi nila natatanggal. Pinatry ko kay Breezy, naawa naman ako. Kasi nung sinuot na niya, talon siya ng talon, gusto niyang tanggalin. Kaya tinanggal ko, naawa ako. Kasi sobrang lamig na ngayon, negative na, nag-i-start na yung negative ng weather. So kahit may mga heater pa dyan, lamig talaga kasi wala namang heater dito sa sahig, dito sa office namin. Pero isusuot ko to sa kanila pag sobrang lamig na talaga. Kaya lang tumatalon-talon si Breezy. Hindi ko na yung sinuot doon, hindi ko na sinubukan yung mga kapatid niya din. Ayan. 5 yan. Kaya ano sila, magkano ba to? 1,401. 14,000 pala. 14,000 mansatsu nun, 14,001 pala. Hindi siya 1,400. 14,000. So 5. Yan. Sayang naman kung hindi ito masuot. Pero itong dalawa, isusuot kahapon, sinubukan ko si Yoshi. Gustong gusto niya actually, pero naninibago siya. Hindi na siya naglalakad, nakahiga na lang siya. Doon hindi naman masyadong malamig doon kasi pumapasok naman sila sa kwarto. Itong tatlo dito nakakaawa kasi malamig na. May heater naman sila. Pero gusto ko silang suotan, kaya lang hindi sila sanay. Nagtatalon-talon kung anong ginagawa sa sarili. Ano yan, baka mabukol-bukol na yung mga ulo nila sa katalon. Sabi ni Daddy Abdullah, tanggalin na daw kasi kawawa. Tapos ako yung sinisi, sabi ko sa'yo eh. Siya naman ang may gustong bumili, bigla na lang kami pumunta kahapon sa bibilan lang niya ng damit. Ay, kawawa. Ang cute lang, di ba? Ito, kay Yoyo at Yoshi, sa mom and dad nila. Tapos yung tatlo mo kapatid, so pareho ang kulay dahil wala nang ganito eh. So ito na lang ang pinili ko. Sana maisuot nila yan. Paalis na ako guys. Alis na tayo kasi magbabas lang ako. Ang lamig pa naman. Hindi pala ako nakaldala ng gloves. Ang hirap mag-commute pag malamig. Pero labanan ang lamig. Hello guys! Good afternoon! It's already 2 o'clock. So, habang naghihintay ako kay Daddy Abdullah, nag-haul siya. So, chika-chika muna tayo kasi hindi ako nakapag-vlog kaninang umaga. So, ang update natin ay ito. Kunti lang ang ginagawa ko today kasi buhat ng sobrang lamig, nag-negative po tayo. So, dito banda sa Seoul, negative 10. So, mamayang gabi, negative 12. So, freezing time na siya. Umpisa na ang freezing time. So, kaya hindi ako naggagamit ng tawag nito. Hindi ako gumagamit ng hose. Kasi pag ginamit ko yung hose, tapos nag-ano ko ng tubig doon. So, seconds lang, nag-yellow siya. So, baka madulas yung sasakyan ni Daddy Abdullah. Kaya ang ginawa ko, kumuha ko ng balde, tapos nilagyan ko ng mainit na tubig. So, punas-punas lang muna time. Pero matagal gawin yan, kaysa gagamit ako ng hose dire-diretso. Pero, ganun talaga pag winter, sacrifice lang kasi pag nagbuhos ako ng tubig, ayan, mag-yellow tayo. At saka, nag-freeze talaga. Kawawa yung aking mga alaga. Yung nila, yung fountain water bowl, pagdating ko, nag-yellow yung sa top ba. So, hindi sila uminom kasi sobrang lamig. Naghanap kasi ako ng yung parang, kettle na laging mainit. Wala pa akong nahanap sa online eh. Wala din doon sa pet shop. Pumunta kami kahapon. So, ang nabili namin sa pet shop ay mga damit nila. Kaya lang, ayaw naman nilang suotin. Tumatalon-talon. Pero, siguro sanayan lang yan. Pero sabi kasi ng taga pet shop, pag pusa daw talaga, hindi daw talaga kagaya ng mga doggy, mga puppy, na pwedeng suotan ng damit. So, yun. So, ngayon, habang naghihintay tayo, ang lamig ngayon. Kaninang pagdating namin dito, siya eh, nag-negative 9. So, malamig na yan kasi negative na. Pero, i-compare yan sa mga talagang grabe ang lamig, like Canada or saan banda sa Europe siguro. Wala lang yan. Wala sa kalahati pa. Pero malamig na yan ha. Negative 9, malamig na. Negative 10, 11, 12, hanggang 14. Na yan. Dapat lahat ng bahay, dito sa Korea, pag negative 14, nakauna yung heater. Kasi pag hindi mo siya i-on,
nagfo-frozen yung mga yellow, pati yung mga tap hindi na siya wala ng tubig kasi kaya pagka winter, usually pag negative yung weather, kailangan talaga mag-iingatan natin yung heater, laging naka-on, kahit ilo lang siya, at least para yung tubig pabalik-balik siya na mainit. Kasi pag wala yan, totally i-off mo, ayan, mag-yellow talaga. So mahirap pa naman. So kaya yun ang ingatan pagka winter. Pero pag sa loob ng bahay, hindi naman mafe-feel yun talagang lamig kasi naka-heater nga, di ba? Pero pag sa labas talaga, sobrang lamig. Kaya mas gusto ko nang bumalik doon sa New Zealand eh. Ang New Zealand hindi masyadong malamig. Nalalamigan lang sila doon kasi dahil sa system din ng heater nila sa bahay. Kasi iba doon, ang experience ko doon, medyo warm sa labas, pero pagpasok mo sa loob ng bahay, malamig. So, kakaiba dito sa Korea naman. Malamig dito sa labas, pagpasok mo naman sa loob ng bahay, napaka-warm niya. Kasi dahil ang ginagamit dito sa Korea ay undol. Yung undol, yun ang traditional heater ng Korea. So, ang Korea lang ang gumagamit yan. Ewan ko lang kung meron ng gumagaya din. Kasi sabi ng friend ko, nung pumunta din daw siya dyan sa Canada, iba din daw ang heater, sabi niya. So, dito sa Korea, comfortable tayo pagka during winter. So, yun lang ang kaibahan nun. Pero paglabas talaga, wala ang lamig. Kagaya dito sa office namin, malamig to kasi ang system ng heater dito hindi sa floor. So, meron kaming heater, ganyan ang gamit namin. Pero hindi ko siya inon kasi para makatipid tayo sa kuryente. At saka, nag-on ako ng gas naman doon sa labas kasi sobrang lamig na talaga. Papakita ko sa inyo ha. So, ayan. Medyo pumasok siya ng konti doon sa office. Tapos ito, buong yan. So, yung surroundings parang medyo warm. Kanina talaga pagpasok namin, naku, sobrang lamig. Kasi nga negative. Pero ngayon hindi na siya negative. Mga ilang oras lang ang hindi mag-negative siguro. Pag 6 o'clock naman, negative naman siya papuntang madaling araw hanggang umaga. Ganun lang. Kasi mag-i-snow daw eh. Aking mga alaga. Inon ko yung heater nila. Ayan. Ayan, dyan sila sa heater. So mamaya pag alis namin, i-on ko yung heater. 8 hours lang naman yung maliit. Itong pink, siguro lagay ko lang siya sa number 3. Kasi at least pag na-off na yung maliit, at least yung buong pink, meron pa ring heater. 3 or 2. Depende kasi tignan mo si Tignan mo si Cuddly oh. Ayan, umalis na siya doon sa may heater. Ayaw nila ng sobrang init, kaya pag alis natin mamaya, isi-set up natin ang ng 8 hours naman. So, ganyan lang sila. Nalalamigan din yung mayan. Ayaw kasi magsuot ng mga damit eh. Kahapon pala, galing ako ng hospital. Nag-x-ray at nagpa-ultrasound ako ng aking left shoulder. Kasi meron tayong frozen shoulder pain. So, ngayon ay medyo malamig. Medyo nararamdaman natin. So, habang hindi pa siya lumalala, agad-agad pinunta ko na doon. Pero kailangan lang siyang actually, kailangan lang talagang mahilot at saka exercise. Yun ang problema natin. Tamad tayong mag-exercise. Masarap uminom ng lagi akong nagtiti yung ginger, almond, yung tea ng Korea. Good for the body daw ito pagka winter time. Pag iniinom ito, hindi ka daw kaagad-agad magko-colds. Ewan ko lang kasi ako talaga. Ang bilis lang eh. So, kumusta naman kayo dyan sa inyong, sa mga kaibigan nating may winter din sa bansa? Winter din sa inyo? Paano nyo na-overcome yung lamig? Ako, mag 26 years na ako dito sa Korea ngayong next year, January, next month na. December na ngayon, di ba? So, next month na pala, January 29 ako dumating dito sa Korea eh. So, 26 years na tayo. Pero, sabi nila, masasanay ka din, pero habang tumatanda tayo, mas lalong lumalamig eh. Yun ang nafe-feel ko. Ewan ko lang sa inyo. Comment down below kung anong nararamdaman nyo, kung nasanay na ba kayo. Or, syempre, pagdating ng winter, no choice talaga tayo pag nandito tayo sa bansa na, na may winter. No choice tayo kung hindi. So, survive talaga natin. Pero ayaw ko din naman ng sobrang init. Dito sa Korea ngayon, nowadays, kakaiba ang summer dito. Dati, nung bagong dating ako dito, ang summer dito hanggang 28, 29 degrees. Ngayon, umaabot na ng 37 to 40 degrees. Sobrang init. Ayaw ko naman nun. Sobrang init. Maakyat yung BP ko. Tumataas. Binalita nga na ang Korea daw ngayong winter na ito, grabe daw ang lamig. Mas malamig pa daw kaysa last year. Compared last year,
Tapos medyo mahaba daw. Ewan ko lang, yun ang balita-balita. Siguro yun ang weather forecast. So ngayon dahil malamig, walang masyadong nabibili si Daddy Abdullah sa labas sa mga supplier niya kasi malamig, hindi siguro nagta-travel din yung mga hindi nagbibiyahe yung mga ibang mga suppliers din. So pagbalik ni Daddy Abdullah ngayon, lilinisan namin, ipa-file namin. Tapos ko yung heater na aking mga alaga, alis na din kami. Tapos bigyan ko sila ng mainit na tubig, pero yung mainit na tubig, lang yan ilang oras lang yun. So hanggang umaga, hindi na sila iinom kasi sobrang lamig. So yun lang muna ang chika-chika natin. So thank you so much sa mga lahat-lahat ng nagsusupport sa aking channel. Thank you so much sa ating mga super loyal friends out there. Sa mga pinapanood lahat ng aking mga videos, maraming salamat sa inyong lahat. At ako din naman, minsan di ako nakakapanood, pero once na napanood ko, inuubos ko yung mga videos na hindi ko napanood. Piniplay ko lang yan kasi ganyan ako mag-support. Kasi support each other nga tayo dahil di naman tayo mga sikat. So support lang, ganun lang talaga. So ang ginagawa ko, nagmamarathon play ako. At saka kung meron, halimbawa yung video ko ay umaabot ng 25 minutes, mga ganun. Tapos yung video na pinanood ko lang, nasa 9 minutes lang sila. So yung video nila, dinadalawa ko. At saka pag may bagong pasok, dalawa din ang papanoorin ko. So sa hindi ko pa napanood, don't worry kasi pupuntahan ko yung mga bahay nyo. Thank you sa ating mga organic supporters dyan, mga followers, all subscribers and new subscribers, sa lahat-lahat, mga silent viewers. Kakapiranggot lang naman ang ating views, pero vlog is my passion. So wala, vlog lang ako kasi saving memories. So honestly, ang vlogging, I'm not considering vlogging is my work. Pero kung papalarin tayo na magdadami ang ating mga followers, ang ating viewers, why not? So alhamdulillah. So thank you Lord, no, 'di ba? Pero kung wala naman, para wag tayo may stress, di tayo may stress. At least we could share something sa mga viewers natin. Ganun lang naman. So saving memories kasi lahat ng mga past na nadaanan natin, di naman natin nare-recall lahat 'yan, lalo na nagkaka-aging na tayo. So halimbawa, gusto kong balikan nung 2022 nung nagbakasyon ako sa Philippines, hindi ko na maano kung anong exactly na kaganapan. So pwede mong balikan 'yun, pwede mong panoorin. So maraming reasons na pero ngayon vlog is my passions na. At saka kahit busy ako, kahit may sakit ako, naghanap talaga ako ng paraan na maka-upload ako, kahit pa update lang minsan, ganun. So thank you sa inyong lahat. So next time siguro pag magkaroon ako ng time, syempre magsa-shoutout din ako. Basta thank you sa lahat ng nag-support sa lahat ng aking mga videos. Thank you so much. And sa lahat ng My Winter ang bansa, kung kahit saan kayo ngayon naruroon, so please keep ourselves warm. Kasi ingatan natin ang ating mga sarili kasi hindi natin alam, okay tayo ngayon, mamaya bigla na lang kagaya ng nangyari sa akin nung Sabado. So yun, so kailangan natin nang mag-ingat din. So thank you so much and keep safe everyone. God bless and see you around. Bye everyone.